Mga kwento ni Felmo. Iba na ang naglalaro sa isip ni Duloy. Pakiwari niya sa sarili. Sila ang pinupuntirya ng mga tao. Tinanaw niya sa baba ang Tatay Kapo pero hindi niya ito makita. Sobrang nag-alala itong si Duloy. Dito ay tinawag niya si Huguar. Kagad namang nagpakita ang engkanto. May mga dayo po sa lugar. Kakilala namin yung mga yan at hinahanap din ang gamit ni Mang Lucito. Hindi ko alam kung bakit narito sila. Pero nasa bahay lang naman yan ng matanda naglilibot eh. Malamang malalaman nila dahil ang tatlong yan ay may karunungan. Minarkahan kayo at hindi malayong nagmamasid sa inyo. Kayo ang pinakamalapit na residenteng kapitbahay ni Luisito. Marami ka pang dapat malaman. Basta katulad ni Lucito ay may abilidad din ang mga yan. Kahit nasaan sila matutukoy nila kung saan din kayo nagpunta. Ano pong gagawin ko? Ikaw, hindi magagaling sa akin. Kung banta ay walang problema. Hadlangan mo lang at ikaw na bahala. Nasa iyo naman ang bolo. Kaya gamitin mo yan. Tiningnan ni Duloy ang bolo. Nag-iisip siya ng mabuti sa gagawin. Hindi niya naman alam ang kalalabasan kasi wala pa siyang napatunayan sa gamit. Maliban na lamang sa talim nitong sobrang talas nun. Ang tanong, anong gagawin niya? Magpaganon pa man ay nagkibit balikat na lamang si Duloy. Binunot ang bolo dahil ang totoo ay wala din naman siyang mapagpipilian. Naroroon sa baba ang kanyang ama. At sa oras na makita ito ng mga tao, tiyak na may gagawing hindi maganda mga ito. Lumantad na si Duloy. Sinigawan ng magkapatid. Kinaway-kaway pa ang kamay na ibig sabihin. Pinapalapit niya ito sa kanyang kinaroroonan. Naging agresibong tatlo. Nakatutok pa sa kanya ang baril at halatang mga galit ito. Sabi ko na nga be, ito ba yung sadya nyo? Yung sandata ni Mang Lucito? Nakuha ko na. Kung gusto nyong kunin to sa akin, gawin nyo. Sigaw ni Duloy. Laking gulat ng binata nang makitang may kasama pang iba ang magkakapatid. Naroroon lamang ito sa gilid. Hindi pa umuusad sa kabatuhan at nagtatago lang. Tatlo ang nadagdag at lahat ng mga ito ay nakita din ni Duloy na bumisita sa bahay ni Mang Lucito. Kitang-kita niya na nakatuon sa mga simpatya nito sa kanya. Marahang ding naglakad at siguradong sa kanya ito patungo. Kaagad na nag-isip si Duloy ng paraan. 6 na kasi ang kalaban. At alam niya sa sarili na armado din ang mga dumagdag. Kung iiwas naman siya, malamang sa malamang ay masusundan din siya ng mga ito. Habang hawak niya ang bolo, mas lumalala ang mga sandaling iyon. Ang gumagapang na kung ano sa kanyang katawan. Isasabay pa dyan ang pagbilis ng pagtibok ng puso niya at unti-unting pagbabago ng kanyang pakiramdam. Lumakas ang kanyang pandidig at pangamoy. Naririnig niya sa mga sandaling iyon na magkakapatid na sina Rene, Asoy at Kulaw. At ang pinag-uusapan ng mga ito, walang iba kung hindi ang hawak niyang sandata. Gusto pa siyang patayin sa oras na makuha nila ang bolo. Hindi na magkawari sa pagkabalisa si Duloy. Para siyang nababaliw. Hanggang sa pati mga pagkabog ng puso at paghinga ng kalaban, naririnig niya rin. Maya-maya pa, nawala na yung takot niya. Nawala ang pangamba. Tapos para bang nananabik umano siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagkaganon. Nung subukan niyang gumalaw ay nagulat na lamang siya ng isang hakbang pa lang. 2 di pa na ang distansyang layo. Napapailing si Duloy. Hanggang sa hindi malamang dahilan. Nagkaroon ng matinding interes si Duloy na tapusin lahat ng mga taong patungo sa kanya.
Hindi na siya natatakot kung may mga sandata pa ang mga ito. Hindi pa man tuluyang nakakalapit sa kanya ang mga kasama ng magkapatid. Sinalubong na ito ng binata nang walang pag-aalinlangan. Kalmado lamang ang lakad, para bang naglalakad sa maayos at patag na lupa. Hindi man lang ito nawalan ng balanse, pero padahilig ang lugar. Mabato, madamo at makapal na kakahuyan. Madulas din pero walang-wala lamang yun kay Duloy. Sa puntong ito, ang kanyang ama ay nakatago sa isang puno doon sa baba. Ito ay dahil una niyang namatiga ng mga dayo. Nag-aalala ang kanyang ama, pero nang makita niyang anak na pababa at tila kumpiyansa ito, nagtaka siya. Kitang-kita niya kung gaano kadesperado si Duloy. Kung kaya noon na hindi natiis ni Tatay Kapo, nagpakita na ito at mabilis na naglakad patungo sa mga tao. Pero bigla na lang umalingaw-ngaw ang putok ng baril nun. Paglingon ni Tatay Kapo ay nakita niyang galing sa magkakapatid ito at nakatutok sa kanyang baril. Mabilis na dumapa si Tatay Kapo at sumandal sa isang bato. Alam niyang siya ang pinaputukan, lalo pat nakita niya ang mga tipak ng puno ng tamaan ng bala sa kanyang gilid. Muli itong nagpaputok ng baril pero sa mga sandaling yon, nagkasigawan na. Tumingin ng Tatay Kapo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakikipagbuno ang kanyang anak sa mga kasama ng magkapatid. Sobrang bagsik ni Duloy. Nakakaya umanong iwasan ng mabilisang pag-atake ng kalaban. Isabay pa dyan na pinapuputukan din ito ng baril pero hindi tinatamaan. Napapailing na lamang ang kanyang ama. Nakikita niyang maliliksi din ang kinakahirap ni Duloy. Pero halatang hindi nahihirapan ng binata nun. Katunayan, sa tatlong sumugod sa kanya, ang isa dito ay bagsak na sa lupa. Ni isang galos ay wala man lang tinamo si Duloy. Magpaganon pa man ay naroroon pa rin ang matinding pag-aalala. Matapos masiguro na hindi na sa kanya nakatuon ang mga baril, dito na binunot ng kanyang ama ang itak at mabilis na nagtungo sa kanyang anak. Pero na makita naman ni Duloy na paparating ang ama, huminto ito sa pakikipaglaban. Kumabig at lumundag sa malaking bato sabay wika ng, "Tay, huwag kang lalapit!" Hanggang sa hindi na malayo ng binata na nasa likuran niya na si Rene. "Huwag kang gagalaw. Kapag ginawa mo yun, patay ka. Mga traidor kayo. Ang tagal naming hinanap ang gamit ni Lucito. Nasa inyo na pala. Ibaba mo yung bolo, dali!" "Traidor? Alam mo ba yung sinasabi mo? Ikaw pang may lakas ng loob magsabing traidor. Kaano-ano ba namin kayo? Naging magkaibigan ba tayo? Sira ka ba? Huwag niyong ipilit ang bagay na hindi nararapat para sa inyo. Hindi niyo alam ang pinagdaanan ni Mang Lucito at higit sa lahat, hindi niyo alam kung para saan ang agimat niya. Hindi ito nababagay para sa inyo at kahit anong gawin niyo, hindi kayo magtatagumpay." Nakatalikod pa rin siya kay Rene. Lumapit nang lumapit si Rene. Ang kanyang ama naman ng mga sandaling ito ay para na umanong hihimatayin sa kaba. Lalo na't hindi lang nag-iisa ang may hawak na baril na palapit sa kanyang anak. Nang ilang distansya na lamang si Rene at akma nitong aabutin ng bolo, bigla na lang pumiglas si Duloy. Kasabay nito ang pag-ikot habang nakaamba ng paghataw ng bolo. Bagamat na malayan ni Rene ang ginawa ni Duloy, tinamaan pa rin ito. Naputol ang mahabang kalibre ng baril na nakatutok sa binata. Lumusot ang talim ng bolo sa dibdib ni Rene nun. Kitang-kita ni Tatay Duloy kung paano mabiyak ang dibdib ni Rene. Bumulwak ang masaganang dugo. Nangingisa ito habang unti-unting bumabagsak sa lupa. Sina Asoy at Kulaw, hindi nakagalaw. Nakatulala lang. Halatang nabigla at nangilabot sa ginawa ni Duloy.
Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Bakit hindi kayo magpuputok ng baril? Kung hindi pa sapat para sa inyo ang nakita niyo, aba, gawin niyo din ang ginawa ng taong to. Umatras ka, tay. Hindi makakatulong yung paglapit niyo. Dapat nagtago na lang kayo eh. Nahati tuloy yung atensyon ko. Hindi nakaimik ang kanyang ama. Animoy nabuhusan ng malamig na tubig at nahiya yon. Umatras ito at kaagad na nagtago. Si Kulao at Asoy at maging mga kasama nito, bagamat nabigla sa nakita pero hindi natinag sa banta ni Duloy. Nagalit ang mga ito at tumabante ng lakad patungo sa kanya. Si Kulao ay nakikita ni Tatay Kapo na umikot sa kabatuan. Alam ng kanyang ama na siya ang pinupunterya ni Kulao. Kung kaya naman hinanda niya ang sarili at pinagmasdan kung saan lalabas si Kulao sa mga batong malalaki. Maya-maya'y nagpaputok ng baril si Asoy. Pero mabilis na nakailag ang binata at patungo ito sa mga kasama nila Asoy noon. Pinagtataga niya mga ito hanggang sa halos sabay pang bumagsak sa lupa. Si Asoy at Kulao ang natira. Tinatanaw-tanaw ni Asoy kung nasaan si Duloy. Dahil bigla na lamang itong naglaho. "Lumabas ka dyan! Tuwag lang yung nagtatago!" Sigaw ni Asoy. Ang hindi nito alam, nasa likuran niya si Duloy. Nakatayo at nakaamba ng pagtaganon. "Hinahanap mo ba ako? Oh, baka mapakawalan ko tong bolo at tumama sa'yo ah. Kaya manatili ka lang dyan. Ibaba mo ang baril. Ibaba mo!" Inangat ni Asoy ang kanyang isang kamay habang unti-unting umuupo para ibaba ang baril nun. Makikitang tila maiiyak na si Asoy ng mga sandaling ito. Pagkabitaw ng baril, sinipa ito ni Duloy. Nalaglag yon sa bato. Kaagad na nilundagan ni Duloy at itinutok ang bolo sa leeg nito. Sinabi ng binata na wag nang magtangka pa sa buhay niya dahil kapag nangyari ulit ang ginawa nila, hindi na magdadalawang isip si Duloy na patayin sila. Tumango si Asoy. Kasunod nito ay ang pagtawag niya sa pangalan ni Kulao. Kung kaya naman natigil si Kulao sa pagtugis kay Tatay Kapo nun. Nakaangat ang kamay nito pero wala nang hawak na sandata. Nang makita ni Tatay Kapo na wala lang baril, kagad niyang nilapitan tapos pinatid ang paa. Susuntukin sana ni Tatay Kapo ang mukha niya pero pinigilan na lamang ito ng anak niya. At sinabing kunin na lang yung baril. "Papakawalan to. Kilala nila tayo at maaaring gumanti ang mga ito, anak. Bago pa mangyari yun, tay, naunahan na natin sila. Basta, hayaan mo na, tay. Kunin nyo na lang po yung baril at lumikas na tayo dito." Aba, Diyos, pagkakataon ko na to eh. Aber, ikaw kugtong ka ha. Sa oras na makita yung pagmumukha mo sa bahay namin, papatayin kita. Tandaan mo yan. Matapos makuha ang mga baril ng kalaban, tinapon nila ito sa bangin at kaagad nang lumisan sa lugar. Si Tatay Kapo ay hindi mapanatag sa anak sa kadahilanang nagkaroon ito ng hindi pang karaniwang abilidad. Tinatanong niya naman si Duloy pero hindi ito nagsasalita. Sa halip ay nakikita niya itong napakabilis maglakad pababa ng lugar at sobrang seryoso na mukha nun. Hanggang sa makalabas na sila ng gubat, dito pa lamang huminto si Duloy at ipinaliwanag ang lahat ng pangyayari kung bakit siya nagkaganon. Tuluyang nagbukas ang isipan ni Tatay Kapo patungkol sa anting-anting. Pero gaya ni Duloy, nakaramdam ito ng awa patungkol sa buhay ni Mang Lucito. "Paano yan? Nabigyan ka ng misyon, di ba? Ano ba yun ang tumulong sa kapwa? Tingin mo sa aling paraan kayo yung pagtulong na gagawin mo. Naghihikaos tayo, dinagdagan pa ng problema. Paano kapag nanghingi ng pera? May maibibigay ba tayo? Tsaka hindi ka naman manggagamot, anak." "Tay, hindi lang naman po sa aspeto ng pera yung pagtulong eh. May moral, di ba? Espiritual, tsaka pisikal. Matalino ka naman po, malamang alam mo na yung sasabi ko, tay. Tara na, parang uulan pa ulit. Tingin ko gabi na tayo makakarating sa atin eh."
Hindi man umimik ang kanyang tatay pero naglalakbay ang kanyang diwa sa maraming katanungan. Nababahala din ang kanyang ama dahil alam niya sa sarili na may bantang nakaumang sa hinaharap. Hindi nga siya nagkamali. Gabi na nang makarating sila ng bahay. Nakita ng mag-ama ang tirahan ni Mang Lucito. Bukas ang pintuan na parang pinuwersa. Ilang minuto ang nakalipas, isa sa kanilang kamag-anak na itago na lamang natin sa pangalang Rosilia pumunta sa bahay nila. Pinsan ito ng tatay Kapo at dating katuwang nila sa buhay nung nagtatanim pa sila ng mga gulay. Ayon dito, yung mga tao umanong umaaligid sa bahay ni Mang Lucito bigla na lang sumigaw. Nagkagulo at nagkatakutan dahil nagpaputok umano ng baril yon. Diyos ko, tumawag pa kami ng kinauukulan pero parang magkakaibigan lang. Nakipaglamayan lang yung mga responding pulis. Yung mga tao tingin ko mga anak na mayamang yun eh. Pero bakit naman sila namamalagi dito? May alam ba kayo? Tanong ni Roselia. Nagkatitigan ng mag-ama. Animoy nagkaintindihan ito sa pamamagitan lamang ng mga mata. Hindi ko alam, Roselia. Hinahayaan lang naman sila dyan eh. Halata namang mayayaman eh. Ikaw anak, ikaw naman yung madalas doon sa baba. Naku, ako pa talaga tay. Ikaw talaga, wala nang mapaglagyan niyang kapilyuhan niyo. Tingin ko po kamag-anak ni Mang Lucito at yung pagpapaputok ng baril, pagbibigay pugay, yung gaya ng militar, kapag may nililibing na kasama, nagpapaputok ng baril, di ba? Ganun naman tay sila. Aba, malay ko dyan. Sa bagay, pero nakakatakot talaga yon. Siya sige, akala ko kasi may nangyari sa inyo. Uuwi na ako Nang gabing yun, nagkasisihan pa si Tatay Kapo at tuloy. Ang sabi ng kanyang ama, malakas ang kapit ng kalaban nila sa otoridad. Tiyak na magkakaroon ng malawakang kaguluhan. Dapat daw kasi ay tinuluyan na lamang nila yung dalawang magkapatid. Tuloy wala namang makakaalam dahil sila lang yung naroroon sa lugar eh. Di ko din alam tay. Pero tay, katulad niyo maawain din ako. Yan ay kung talagang nagmana ako sa inyo. Pero para kasing hindi Tuwag ka ba tay? Mahiya ka naman anak mo ako tayo tapos pinapakita mo sa akin yan. Dapat pinapalakas mo yung loob ko. Bakit natatakot ka ba? Ako hindi. Subukan lang nila magulo dito. Anak, parang sumusobra na ata yung pamamara mo Hindi porket malaki ka na't hindi kita pwedeng disiplinahin Nakakahiya daw ako. Itulog na lang natin to at bukas na pag-usapan ng lahat. Bumibigay na tong katawan ko Maraming araw ang nakalipas. Naging payapa ang lugar. Katunayan ay inaantabayanan talaga ng mag-ama ang posibleng banta. Wala ding umabot na reklamo na nakapatay si Duloy. Pero sa pagkakataong yun ay hindi sila naglalabas ng bahay sa araw. Animoy mga daga ito na kung saan tuwing gabi lamang ang pagtiktik nun. Naglilibot sa lugar. Sinisigurong wala bang nakaantabay. Sa kabutihang palad ay payapa naman. Maging doon, malapit sa kalsada, tumatambay ang mag-ama at katunayan ay nagtatagay pa ito buong magdamag. Alam mo Duloy, parang may hindi maganda Napapadalas na itong pag-iinom ko. Tapos ang masakit pa sa akin ng kainuman ko anak ko lang. Tama ba yung bilang ama? Tapos nakikita ko sa sarili natin na parang mga baliw. Napapangunahan lang tayo ng takot Tay, mukhang salaysay ko yung kahapon Inulit mo lang. Ang hindi niya alam siya lang yung umiinom. Kala siguro lasinggero din ako. Sinasakyan ko lang para may kasama akong maingay. Ano yan anak? May sinasabi ka ba? Wala tay. Naiisip ko lang na kahit papaano nagkaroon ako ng magandang mukha. Pogi kasi kayo tsaka hindi babaero. Ang laki umano ng tawa ni Tatay Kapo ng mga sandaling yon. Alam niya kasing sinungaling ang kanyang anak pero hindi na siya sumabat pa. Isang umaga, habang tulog ang tatay dahil puyat ito, nakarinig si Duloy ng mga kumakahol na aso sa labas. Pagsilip niya sa bintana, si Tatang Samuel yon.
Guyod-guyod ang baka at nakabuntot naman ang mga aso. Yung mga alagang aso ay tila ba galit na galit. Tapos pinupuna ito ng matanda para tumahimik, kaso hindi tumitigil sa kakakahol. Ang atensyon ng mga aso ay nakatuon doon sa masukal na lugar. Ito yung banda kung saan nakuha ni Duloy ang mapa. Nung unay hindi niya pinagtuunan ng pansin. Akma na siyang babaling ng tingin sa ibang direksyon ng maudlot si Duloy. May nagip ang kanyang paningin. Isang tao na nakatayo doon sa may kakahuyan, nakatitig sa bahay nila. Maiging pinagmasdan ni Duloy dahil baka guni-guni lamang ito. Pero hindi nawawala sa kanyang paningin. Inakala niya pang umanong nagpapakita ulit si Mang Lucito. Pero hindi naman umano kamukha ng matanda ang tao. Salip ay sakto lamang sa edad at maskulado pa. Kaagad na ginising ni Duloy ang tatay pero tinatapik lamang siya nito at pinapagalitan. Huwag umanong mang-istorbo dahil pagod na pagod yon. Hindi na pinilit pa ni Duloy. Kinuha nito ang bolo na nakasabit sa amakan. Tinangkil at lumabas ng bahay. Ngunit pagtingin niya ulit sa taong nagpakita noon, wala na ito doon sa lugar. Pero hindi ito naging dahilan para hayaan ito ni Duloy. Tumakbo ng mabilis ang binata patungo sa lugar at nang makarating, sinuri niya ang paligid. Dito niya nakita yung taong nasilayan niya mula sa bahay. Nakaupo lamang ito sa isang bato at naghihit-hit pa ng tabako nun. Kalmadong nakatingin sa kanya habang tumatango-tango pa. "Anong kailangan mo?" tanong ng binata. "Tinatanong pa ba yan? Kaibigan, malaki ang atraso mo sa mga taong kakilala ko. Nakaabot sa akin yung hinaing nila eh. Siyempre mga kaibigan ko yon. Simple lang ang hinihiling pero humantong sa madugong tagpo. Nga pala, naparito ako para alamin kung gaano ka ba kalakas. Kala ko pa naman Diyos. Tao lang naman pala at walang kakaiba. Ang dami mong sinasabi. Hindi ko kinakailangan ng mga impormasyon mo. Hindi kita kamag-anak. Kung anong sadya mo yun ang pinakamaselan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa." Bungat ni Duloy. Lumapit siya sa tao habang nakaumang ang kamay sa kanyang bolo. Tinignan niyang maigi kung ano ba ang magiging reaksyon nito kapag dalawang dipa na lamang ang layo pero nanatiling nakaupo at kalmado yon. Ilang segundo lang ang namagitan ay pinitik nito sa kanyang kamay ang tabako at tumayo. Nagalit si Duloy at tuluyang binunot ang bolo. "Herman. Herman yung pangalan ko. Hinahamon kita ng duelo, pero hindi sa lugar na ito at hindi din ngayon. Mamayang gabi magtungo ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Pwede mong isama yung tatay mo kung gusto mo." Wika nung tao. Sinabi din ito kung saan sila magbabagat. Sa sentro umano pero sa palayan banda. Pagkatapos ay tumalikod na ito at tumalis. Kumunot ang mukha ni Duloy at dito ay hinadlakan niya pang tao sa pamamagitan ng, "Sandali, bakit kinakailangan pa ng duelo? May manonood ba? O baka naman naduwag ka lang at kailangan mo pang sabihing duelo? Ito ba'y para makapaghanda ng patibong? Hindi ako baliw." Huminto naman si Herman pero tumatawa ito habang umiiling. "Yung sinasabi mong may manonood, tama yun. Pero yung iba hindi na. May gusto lang makakita kung paano kita patay nang walang kahirap-hirap. Nababagabag kasi ako sa sinabi nilang mabagsik ka daw. Pero sa itsura mo ngayon parang hindi naman eh. Kung ayaw mo may mangyari sa isang residente dito, sundin mo na lang yung mungkahi ko ha." Wika ni Herman at tuluyan na itong umalis sa lugar. Napagbitaw ng mga mabibigat na salita si Duloy. Napakayabang umano ng taong yon. Magpaganon pa man ay pinag-isipan niyang maigi kung kakagat ba siya sa hamon o hindi. Pero sa tono at dating ng postura, parang totoo ang mga sinasabi nito.
Kaya noon ay nabahala si Duloy na kapag hindi niya pinaunlakan na baka may gawin nga ito sa kanyang mga kapitbahay. Baka mamaya mabulabog pa at malantad kung anong lihim ng mag-ama, di ba? Buong araw itong nag-isip at hindi mapakali. Nagising ang kanyang ama at napapansin ang hindi pang karaniwang kinikilos ni Duloy. Ang pangit ng mukha mo ngayon, anak ah. May problema ba? Na mga sandaling ito ay nasa likod ng bahay ang tatay, habang si Duloy naman ay nasa bintana nakadungaw at ang layo ng tingin. Meron tay, at hindi lang simpleng problema. Pinaliwanag ni Duloy ang lahat at dito nagalit ang kanyang ama. Bakit umano hindi siya ginising? Ginising kita. Huwag mong sabihin hindi. Pinitik ko pa nga yung ilong mo eh. Pabida ka na naman tay tapos tuwag pala. Gusto mo bang sumama mamayang gabi sakaling magtungo ako doon? Kahit hindi mo sabihin, sasama talaga ako. Anong oras at saan banda yon? Ayon kay Duloy ay wala umanong eksaktong oras basta kailangan niyang magpunta ngayong gabi. Sa bandang sentro po tay. Nakapunta na po ako doon at tingin ko ang tinutumbok na lugar yung malapit sa bahay ng kaibigan mo. Di ba may palayan po doon? Tumango lamang ang kanyang ama. Matapos noon ay hinasa kaagad ang itak at naglabas ng isang armas. Paltek ito na ditambor. Nagulat naman noon si Duloy dahil wala namang baril ang kanyang tatay. Nirequesa ko yung magkakapatid. Nakuha ko to. Sinilid ko sa bag. Maganda anak eh. Gustong gusto ko kaya hindi ko tinapon. Kasama nung mahabang kalibre. Hindi nakakibo si Duloy. Gusto niyang pagalitan pero pinigilan ang sarili. Kagad niyang napagtanto na kahit papano makakatulong ang baril sa kanya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay dito na nagsimulang maglakbay ang mag-ama. Pero hindi katulad noong una na naglakad lamang sila. Ngayon ay nakasakay sila sa jeep na bumabiyahe tuwing 6:00 noon para sunduin ang mga mangangalakal sa bayan na taga roon sa kanila. Nang matansyang malapit na sila sa pagdadausan ng duelo, dito pumara ang dalawa at bumaba. Tanaw nila hindi kalayuan ng malawak na palayan at may espasyo sa bandang gitna. Nakita nilang may liwanag doon at tila galing ito sa sinigang mga kahoy. Nako, wala pang matataguan anak ah. Nasa gitna pala ng palayan. Pero may mga tao na doon oh, tingnan mo. Kita ko din tay. Hindi mo na kailangan sabihin. Handa ka na ba tay? Teka, mukhang nahabag yung itsura niyo tay ah. Takot ka no? Natural anak. Matatakot ako, ano ako manhid. Ang mahirap dito anak, wala akong matataguan. Duelo nga tay. Saan ka ba makakita ng duelo na may magtago? Pero hindi ka naman nakasali doon kasi alam ko namang ako lang yung pakay nila. Pero sa oras na may maramdaman kang kakaiba, tumakbo ka na lang tay ah. Magaling ka naman sa takbuhan eh. Lagi ka na lang anak ah. Kapag ako nabanas eh, papaluin talaga kita. Walang nagawa ito kung hindi ang sumunod na lamang sa anak niya. Binaybay nila ang pilapil. Pero habang papalapit ay mas lalong kinakabahan si Tatay Kapo. Ang bahaging iyon ay tuyo ang palayan. Mukhang hindi pa sinisimulan ng pag-aararo para sa panibagong patubig at punla. Pero bandang likuran ng pagdadausan ng duelo, kakasibol pa lamang ng mga palay doon. Akala nila ay sobrang dami ng tawang nauna sa kanila. Pero nang makarating sila doon, 4 lang pala. Ang magkapatid na sina Asoy at Kulawa. Isang matandang lalaki at yung naghamon kay Duloy na si Sherman. Magandang gabi. Akala ko pa ay matatagalan kayo. Marahil kilala niyo na siguro yung mga kasama ko. Kaya hindi na kinakailangan pang ipakilala sa inyo. Duloy, anumang oras ay pwede na tayo magsimula. Walang batayan. Lahat pwedeng gawin. Kung may baril ka, sige. Pero ang sandata ko lang ang itak. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kalupit sa pakikipaglaban. Anak ka nang walang katapusan yung yabang mo. Sige, wala nang dapat pang antayin, di ba? Simulan na natin to. Kung talim ang gamit mo, tatapatan ko din ng talim. Pero pinapaalalahanan kita. Baka may mamatay sa atin.
Ang tatay ka po niya ay panisipat sa palayan. Baka upano may nakadapalang at isang patibong yon. Binabaybay niya ang gilid ng lugar. Tinatanaw nito ng maigi ang paligid noon. May ilang bahagi doon na hindi naging malinaw para sa kanya dahil may halong makapal na talahib at damong gala. Magpaganon pa man ay wala namang kakaiba. May kamalig na sira at doon umupo si Tatay Kapo. Paglingon niya kay Duloy, nagulat ang Tatay Kapo nang maghubad ito ng damit. Kala mo malaki katawan. Hoy, wag kang pakumpiyansa anak. Naghubad ka pa talaga. Kita na yung tadyang mo. Ano? Gusto mo na bang magsimula tayo? Tanong ni Herman sa binata. Kanina pa kita inaantay. Hindi ka naman lumalapit. Ano to, titigan? Kalayo-layo dito, tas ito lang. Ginagalit umano ni Duloy ang kalaban para masukat ang pasensya. Bukod pa dyan ay para mabasag ang konsentrasyon at hindi na makapag-isip ng tama. Tinatawanan niya pa si Herman. Pero sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado ito. Naghubad din ito ng damit. At dito nakita ni Duloy na balot ang katawan ng mga burda. Parang tigre at ahas itong paikot sa katawan ni Herman. May mga kataga pa sa bandang dibdib at may suot na kwintas na may palamuting bilog na kulay itim. Hinahaplos ito ni Herman. Hinahalik-halikan. Katulad mo, may abilidad din siya. Pero hindi ko pa masukat sa ngayon. Tinatago niya kasi. Pero kaya mo yan. Alam ko yan dahil ako ang nagmamay-ari ng gamit mo. Sandali, hindi ba ako kailangan sa buhay mo? Hindi mo naman ako tinatawag eh. Sa ganitong sitwasyon, dapat mo nang sambitin ang pangalan ko. Boses ni Guharion. Rinig ito ni Duloy sa kanyang kiliran. Pero siya lang ang nakakarinig at hindi ito nagpapakita. Ano bang sabi mo? Di ba mababasa ang lahat sa pagpapasya ko? Sabi mo pa nga na sa akin na yung sandata at ako nang bahala eh. Parang si tatay ka rin, porbida. Anong maitutulong mo ngayon? Wika ni Duloy. Sa bagay, tama ka naman. Pero nakakaamoy ako ng hindi maganda. Ang taong yan maliban sa abilidad na katulad ng sayo, aswang din yan. Si Lucito marami ng beses nakaharap ng aswang. Ang akin lang ngayon magkakaiba kayo ng diskarte. Ikaw ay wala pang karanasan habang si Lucito noon ay may mahaba ng pagsubok sa mga ganitong nilalang. Wika ni Guhar. Nang marinig naman ito ni Duloy ay naging aligaga ang binata. Dahil sa pagkakaalam niya, ang aswang ay may taglay ding lakas. Kung kaya't napapaisip noon si Duloy na hindi pala basta-basta ang kanyang kalaban. Kaya ganun ito kakampante. Hindi pa siya nakakakita ng aswang pero naniniwala siya sa nilalang na ito. Ayon sa Tatay Kapo ay napakapangit umano ng mukha sa oras na magpalit ng anyo. Pag-abante ng lakad ni Herman ay mabilis na binunot ni Duloy ang bolo. Kalmado lamang si Herman at nakangiti pa tumatango habang papalapit sa kanya. Kinakabahan si Duloy. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lang namanhid ang kanyang kamay. Katulad ng nangyari sa kanya noon habang kinakaharap ang grupo nila Rene. Si Herman, bigla na lang itong napahinto at nagulat. Nakakunot ang mukha na animoy sinusuring maigi ang binata. Samantalang si Duloy ay palakas ang pagkabog ng dibdib. Wala na. Hindi na bago sa kanya ito. Alam niya sa sarili na kasunod ng nararamdaman sa katawan ay ang bilis at lakas na hindi pangkaraniwan. Ipuno pa dyan ang paglakas ng pakiramdam at pandinig nun. Hinayaan lang ni Duloy. Inaalam niya ang sukdulan ng kakaibang nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang umanong humaba ang buhok nito. Nagulat ang binata dahil lampas na sa kanyang mga mata. Pagtingin niya sa kanyang kamay, ang mga ugat ay tila nakausli at kulay pula. Umitim ang kanyang kuko at kumapal ang kalamnan. Bigyan natin ng magandang laban ng taong yan. Pero wag mo munang patayin.
Maiging malaman niya muna kung sino ang taong hinahamon niya, Duloy. Mayabang eh. Kung ano ang lakas ng iyong kalaban, mahigiging higit pang lakas na tataglayin mo kumpara sa kanya. Ito ang katangian ng bolo. Ang higita ng abilidad ng katunggali, pero 10 beses ang lakas. Bilib ka ba? Kaya minsan iparinig mo din sa akin na sinasambit mo ang pangalan ko. Nang sa ganun ay medyo sumaya naman ako sa kabila ng kalungkutan sa mahabang panahon. Sabi ni Guhar, "Anong ginawa mo sa akin? Para akong baliw nito ah. Huwag mo akong paglaruan." "Hindi kita pinaglalaruan. Anak ka ng tatay mong duwag. Huwag mo munang patayin ha. Nababatay naman sa kasunduan ang gagawin mo at walang mangyayari sa'yo dahil banta ang taong yan para sa mga kapitbahay mo. Pwede ba? Mabilib ka man lang sa akin kahit konti." "Anong bilib? Ginawa mo akong parang baliw eh." Tugon ni Duloy. Pagtawa lang na animoy tuwang-tuwa pang narinig niya kay Guhar. Samantalang si Tatay Kapo naman ay napatayo sa kinauupuan at kinusot-kusot ang mga mata. "Teka, sira na ata mga mata ko ah. Anak, mahaba ang buhok mo ngayon ah. Pangit mo kasi sa paningin ko. Para kang taong grasa. Parang hindi pala tao. Bakit mo?" "Hindi ka bulag, Tay. Ewan ko kung bakit ako nagkaganito." Si Herman ay naroroon pa rin at nanatiling nakatitig sa binata. Habang sila Asoy at Kulaw, kasama ang matandang lalaki ay tila ba'y may hinuhudyatan sa unahan. Napansin ito ni Tatay Kapo. Kagad niyang sinipat kung saan nakatingin. Hanggang sa nakita niya ang mga imahe ng 4 na tao sa madilim na bahagi. "Naletse na. Sabi ko na nga ba patibong ito eh. Anong gagawin ko? Ang dami pang lamok dito. Duloy, may iba pa sa unahan. Nagtatago lang pala. Sabi ko naman sa'yo, anak." Hindi umiimik si Duloy. Tahimik lamang ito at patuloy sa pagtataka sa nangyari sa sarili. Hindi pa kasi nawawala ang kakaibang pamamanid sa katawan niya at patuloy ang malakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa bigla na lamang sumunggab si Herman. Maniwala man kayo sa hindi, napansin ito ni Duloy kahit na sobrang bilis pa nitong kalaban niya. Yun bang napaka-agresibo at kagad nakailag. Napailing na lamang si Duloy sa sarili dahil hindi niya lubos mapagtanto na mas mabilis pa siya kumpara nung una. Mas lumala at sobrang bilis niya ring mag-isip nun. Paglingon niya sa likod ay paparating na si Herman. Dahilan namang hindi na umilag si Duloy. Sinalubong niya ito. Pero biglang kumabig si Herman sa gilid at doon bumuelo ng pagtaga sa kanya. Sa pangyaring ito ay hindi na makakailag pa si Duloy. Sinalo niya ang pagtaga ng kalaban. Nasalo ito ni Duloy. Nagulat si Herman. Nagtataka at yung nalilisik na mga mata. Napatulala. Anong meron sa'yo?" tanong niya. "Hangal, nagtatanong pa matapos magyabang. Lumaban ka na lang at iwasan mong matamaan ang bolo ko. Dahil kapag hindi, alam mo na yung mangyayari." Sabay tulak kay Herman noon. Dito ay kumabig pa ikot si Herman sa binata. Para bang naghahanap ng pagkakataon. Samantalang si Duloy naman ay nakatayo lang pero yung mga mata ay nakatuon kay Herman. Hanggang sa sumunggab ulit si Herman. Nagpakawala ng pagtaga ang binata. Natamaan niya ang hitak ni Herman at naputol ang bakal. Lumusot pa ang talim patungo sa pisngi ng kalaban nun. Kitang-kita ang pagsamaan ng itsura ni Herman dahil sa mahabang sugat nito sa pisngi. Nagulat din ito nang makitang putol na ang kanyang itak. "Sobrang lakas mo, pero hindi ko pa sinasagad ang abilidad ko." "Yan ka na naman eh. Yabang ulit. Bakit hindi mo na lang ilabas nang mapatunayan mo yung mga sinasabi mo?" Sagot naman ni Duloy. Yung mga nasa dilim, mga dating pulis pala. Mga tiwaling pulis ito na nagpagapos sa kapangyarihan ng pera at nasibak sa pwesto. At yung matandang kasama nila Asoy ang humahawak sa mga ito. Dahil malakas pa rin ang kapit sa kinauukulan kahit nasibak na.
Tiyuhin din ito nila Asoy at ito ang sinasandala ng magkakapatid. Nanood lamang ang mga pulis at hindi tinangkang lumapit. Dahil na rin sa pangingilabot habang nakikita nila si Duloy. Kilala kasi ng mga ito si Herman na may abilidad na hindi pangkaraniwan. Preso yon na siyang pinakawalan panandalian para harapin si Duloy. Alam nila ang kapabilidad ni Herman. Hindi ito tinatablan ng bala. Dahil sila mismo ang humuli dito at nakapatay pa ng ilang kasama bago nadakip. Pero sa nakikita nila ngayon, nag-aalangan silang tumulong. Malalagay lamang sila sa panganib dahil mas malakas pa ang binata kay Herman. Si Herman ng mga sandaling ito, may dinukot sa kanyang bulsa at pinahid sa ibaba ng tenga. Maya-maya bigla na lamang humangos ito at kumapal ang kilay. Umitim ang mga mata. Indikasyon na nagpalit na ito sa pagiging aswang. Hindi naman makitaan ng takot si Duloy. Parang ginanahan pa ito. Kumilos si Duloy at lumapit kay Herman. Pero bigla na lamang siyang nilundagan kasabay ng pagkalmot. Napansin ito ng binata kung kaya naman sinalubong niya na lamang ito ng pagtaga. At doon ay tinamaan sa dibdibang nilalang. Nagkasigawan pa sila Asoy sa nakita. Maging ang mga pulis. Takang-taka nun. Parang sinibak na kahoy kasi ang pagkatama ng bolo Nakabaon pa sa dibdib ng nilalang ang talim. Hindi gumagalaw si Herman. Nakadilat ang mga mata habang nakabuka ang bibig nun. Maya-maya ay napasukan na lamang ito ng dugo at napaluhod sa lupa. Nang makita ng mga pulis ang nangyari ay hindi nagatubiling nagsialisa ng mga yon. Sinigawan pa ito ng matandang lalaki na bumalik pero hindi na nila pinansin pa ito. Yun na ba ang suktulan ng abilidad mo? Sagad na yon. Sana nag-isip ka muna bago maghamon. Wika ni Duloy. Bumagsak sa lupa si Herman. Nakdakpuhan na sila Asoy at kasama pang matanda. Pero dahil sa gigil ay hinaboy ito ni Duloy. Alam niyang kapag buhay pa mga ito, tiyak na hindi matitigil ang banta sa kanilang buhay. Nang maabutan ni Duloy ay wala na siyang inaksayang oras. Pinagtatataga niya mga ito at isa-isang bumagsak. Sina Asoy at Kulaywa, kaagad binawian ng buhay. Yung matanda naman, paalang ang pinuntirya ni Duloy. Pakiwari niya sa sarili ay ito ang may pakana ng lahat at kailangan niya ng impormasyon para masuri kung may iba pang kasama. Huy tanda, para ka pang nanood ng sabong Kala mo ba hindi ko nakita yung mga nakatago sa dilim? Sino yung mga yon? Sinabi naman ng matanda ng mga utusan niya ito. Nagpakilala siya sa pangalang Mauro. Inamin din ito ng mga pamangkin niya ang nagtangkang kumuha sa anting-anting ni Mang Lucito. Pero wala daw siyang kinalaman. Naawa lang daw siya nang lumapit sa kanya ang magkapatid na si Asoy at Kulaw. Kaya't kumuha na lamang siya ng pangtapat para mapaslang lang si Duloy. Mahirap naman daw isang guni sa pulis ang totoo dahil hahanapan sila ng dahilan. Baka maibang sitwasyon at hindi paniniwalaan ng batas ang mga kakaibang bagay ng walang eksplanasyon. Hindi na lamang ginalaw pa ni Duloy ang matanda. Pero alam niya sa sarili na posibleng gumanti ito kaya naman binantaan niya na huwag manggambala pa sa kanila. Pumayag ang matanda at nag-alok pa ito ng pera kapalit ng buhay niya pero tumanggi si Duloy. Iniwan niya ang matanda at nakita niya namang ang tatay kapo na naroroon na sa kalsada. Dali-daling tumakbo si Duloy. Baka kasi yung mga utosan na tumakas na sa kalsada na kaabang pero nang makarating siya wala naman. Tahimik lang na daan at walang katao-tao. Maliban na lamang sa kanilang dalawa ni tatay kapo. Ano? Pinatay mo ba? Tumingin ka dito. Ang likot ng mga mata mo May ibang tao sa lugar at tumakas. Naabutan mo ba? Naabutan ko tay pero yung tatlo lang na nanonood. Binuhay ko po yung matanda. Nakatakas? Paano to? Tiyak nagaganti yung mga yon. Teka, babalikan ko yung matanda at tutuluyan ko. Bitawan mo ako! Anak, bitawan mo ako! Pininggilan ni Tuloy ang ama. Hinablot niya ang kamay at hayaan mo na yun tay. Umalis na tayo dito tsaka yung tumakas mga utusan lang yun. Kung hindi pa dapat tinambagan ka na sa kalsada. Yung matanda tingin ko banta pero ano mang gagawin niya? Magsasakripisyo uli ng buhay.
Pwedeng wala at posible ding meron. Ano bang ginawa natin ng ilang linggo? Para tayong mga daga at sa gabi lang lumalabas. Gusto mo bang magpatuloy sa ganon? Sinabihan ni Duloy na walang mangyari sa kanila at kung meron mang banta ay walang dapat ikabahala. Pero giniit ng tatay na posibleng madamay na ang kanilang kaanak sa susunod. Kaya't kung ayaw man patay ni Duloy yung matanda na naiwan nun, lilisanin nila ang bahay at magpakalaylayo. Oh, ito ang dahilan mo, ang bolo. Ikaw na yung pumatay doon. Para damay ka na din. Sige na, para makalis na tayo dito, tay. Kagad tumakbo pabalik ang tatay Kapo pero naabutan niya umanong wala ng buhay ang matanda. Parang naubusan ng dugo. Nakita niya rin ang mga labi nila Asoy. Nakatiwangwang ito at hindi maganda tingnan. Tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa lugar sa oras na may makakita. Kung kaya naman tinawag niya si Duloy at nang makalapit ay ipinaliwanag niya ang posibleng mangyari. Kapag iniwan nila ang mga labi sa ganung lugar, mabuti daw sana kung nasa gubat katulad nung nakaraan. Walang nagawa si Duloy. Sumunod na lamang siya sa kung anong gusto ng ama. Ginuyod nila tatay Kapo ang mga labi pa isa-isa. Kasama na doon ang labi ni Herman. Dinala nila ito sa gubat at doon sinunog hanggang sa maabo. Inabot pa sila ng madaling araw bago mapagdesisyon ng umalis. Matapos noon ay bumalik sila sa dating gawin nun. Sa gabi lang lumalabas sa bahay pero umabot na lamang ng 1 buwan na natiling kalmado ang lugar. Hanggang sa unti-unti na silang nakabalik sa buhay nilang normal. Matindi man ang pagsisisi ni Tatay Duloy. Ang laki ng pinagbago nila. Kung hindi daw sana hinamak pa nila Duloy ang kung anong nakasaad sa mapa ay hindi sila makakaranas ng ganon ka nakakakilabot. Pero si Duloy naman ay wala lang para sa kanya. Yung kaibigan nitong parang prinsipe. Isa pa lang lamang lupa na ubod ng pangit ang mukha. Napakagaling lang magkubli. Kamukha daw ito ng mga impaktong magkakasunod na nakita nila sa gubat. Isang uri ng lamang lupa na kung tawagin, ugitong. Sobrang nagulat at nagtaka si Duloy nang malaman ng totoong anyo. Paano daw naging prinsipe ang ganun napakapangit daw. Parang oranggutan na sobrang itim. Pero posturang tao umano. Ang sabi naman ni Guhar ay walang lihim na hindi nabumunyag. Pero totoong prinsipe daw talaga si Guhar pero sa ganung uri lang ng engkanto. Magpaganon pa man ay wala ding nagawa si Duloy kung hindi ang sanayin na lamang ang sarili. Hindi nagtagal ay naging manggagamot si Duloy. Ang nagturo din sa kanya ay itong si Guhar. Sa kabila ng malaimpaktong mukha ay napakabuting nilalang nito at pilyo din katulad na mag-ama. Ang tinuro sa binata, ang siyang natutunan ni Mang Lucito sa ibang tao na kapwa may karunungan. Lahat umano ng kaalaman ni Mang Lucito, alam din ni Guhar. Nagkaroon ng asawa si Duloy pero malaki na ang edad. Nagtuloy-tuloy kasing subok nun. Pero hindi pa tungkol sa panganib na nakaumang sa kanilang buhay, kundi pa tungkol sa mga panganib na nakaumang sa ibang tao. Yung inaalipusta, nilalamangan at inaabuso. Walang iba kundi ito din ang ginagampanan ni Mang Lucito dati. Sino ba naman umano mag-aakala na magkakaroon siya ng karanasan patungkol sa mahiwagang bagay? Karanasan na bihira lang mangyari sa isang tao. Dahil lang ito sa mahiwagang bolo ng namayapang si Mang Lucito.